Alam ko, natakam ka rin. Oo, ikaw. Kaya kung gusto mo itong matikman, halika, samahan mo ko. Gawa tayo. Tara, simulan na natin. Simulan na natin sa paglalagay ng Nestle cream. At ito po ay sinet ko muna ng 3 oras sa freezer bago ko gagamitin ngayon. O, inilagay dito. Saka, gumamit po tayo ng hand mixer para mas lalong gumanda ang volume niya at mawala yung mga lumps. At pwede na rin po natin ditong isunod ang ating gatas kondensada. Bale, 1/3 cup lang po ang nilagay ko at ito po ay depende sa inyong panglasa. Kung gusto niyo po ng medyo mas matamis lang konti, pwede po kayong magdagdag. Pero ako po, tama na yung 1/3 cup dahil magdadagdag pa po tayo dyan ng ibang sangkap na pwede pang makadagdag ng tamis. At dahil okay na ang texture niya, at para mas gusto kong mas lalong kumapal o lumaki yung volume niya, magdoble, ang ginamit ko po ay nagdagdag ako ng whipping cream, 1 cup. Ito po yung mga natira dun sa mga ginagamit ko pag nagbe-bake ako. So, na-whisk ko na rin ito before. Nilagay ko lang siya sa freezer. At ayan, dinagdagan natin para mas lalong sumarap at magkaroon ng ibang texture at dinamnam ang ating cream base na ginagawa. Nagdagdag din po ako dyan ng cream cheese. O, dilagyan po natin ng konting twist. So, parang ang kalalabasan po nito ay parang ice cream cake na rin siya. At syempre, ang lalong magpapasarap, magpapabango at magpapalinamnam ang ating mango. Yung nilagay ko po dyan, bali, ay yung pinagtabasan po dun sa mga buto ng mangga. Dinurog ko lang siya ng bahagya, hindi masyado. At pagkatapos, yun ang nilagay natin dyan. Time to assemble. Yan, ganyan lang po ako kung gumawa. Ayoko po yung masyadong dense at ayoko din naman yung sobrang lapos, yung pinakang cream base niya o yung mixture na gagamitin natin dito. Para masarap yung texture niya. Pagka tumigas na siya, naset na sa fridge, hindi siya ganun ka lambot at hindi rin naman siya ganun ka sobra tigas. Para lang siyang ice cream na ma-creamy. So, yung pinagsawsawan ko din po dyan ng ating graham ay yung condensed milk din po na nilagyan ko lang siya ng tubig na malamig at pagkatapos ay hinalo lang nating mabuti. So, sausaw lang natin yung ating graham dyan. Pagka sausaw natin sa gatas, saka lagyan natin ng ating cream na ginawa. Tingnan nyo naman po, napakaganda ng texture niya. Hindi sobrang lapot at hindi rin sobrang labnaw. Pagkatapos, ulitin natin po natin yung proseso hanggang sa matapos. Pero syempre, lagyan din po natin bawat layer ng mangga para mas lalong malasahan at mas lalong sasarap ang ating cake na ginagawa, ang no-bake graham cake with mango. Ayan, ang sarap. Ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos natin. At pagka ito ay naset na, pwede na natin itong ilagay sa freezer. Ang sarap po niyan talaga. Yung ating mango graham cake. Ayan. Tapos na siya. Bukas to kukuhanin. Lalagay na lang natin siya sa rep para mag-set siya buong magdamag. Sarap. Wow, special po yan. Nilagyan ko pa ng konting design sa gilid para sa birthday celebrant. Lalagyan ko pa sana ng happy birthday pero hindi na makikita yung mango. Okay na yan. Masarap. Basta masarap. Thank you for watching po. Comment, like, and share. Bye! Yummy mango graham cake.